Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Gikan sa Masa para sa Masa karong adlong Domingo, Nobyembre 9, tuig 2014. Kita madunggan simulcast sa DXAB 1296 ug makitan usab sa channel 61 ug 62 sa Sky Cable. Ako si Attorney Geraldine Chug, ato lamang gihapon makauban sa pagtuki, pagsubay, paghatag katinawan sa mga isyu balita ug pangitabo diri sa atong dakbayan walay lain kundi ang atong Mayor Rodrigo Duterte. Maayong buntag, Mayor. Mayong buntag kaninyo tanan, may buntag nimong Geraldine. Kamusta ang imuhang biyahe? Dugay-dugay ta walay telecast? Diin ba ko to? Sa Manila ay naapoy gilakaw nga to. Pero kanay ba unahon to na lang ni Ebola. Kay naami gina I don't know kung flyers ba ni nga kuan gina sa amo o sa region Department of Health. Pero just the same, nguning mga warning nato sa Ebola, kay kaning Ebola highly contagious, dali na makatakod, unya deadly. Bot pasabot, og makuha nimo ng sakit, ora naghalos pareho og flu, pero deadly nga kagaw na gikan sa Africa. 25 to 90% fatal. Bot pasabot, mamatay ka gyud halos. Sigurado ka mamatay, anak na lang og matakdan ka ani. Na yung mga flyers na gihatag nato, I don't know if but I'm sure by this time. Kaya katong una na ako, katong akong ipatawag itong mga hepe sa tanang ospital, mga doktor, akong city health, region. Muna ito ginako sa ila paghimo na mga programa, mag-andam na ta. Nguto, kaning resulta. So kining flyers, ipakatag ni siya, Mayor, para ma-disseminate ang information about Ebola. Ang importante nga dili ka maki-direct contact sa tao nga may sakit, may kuan anim, gadas kagaw. Ug naa po dinhi ang mga dapat buhaton para dili matakdan ang mga health practices na dapat i-observe para ma-preserve o makaiwas sa ingon ani nga virus. Why contact unya magsige panghugas sa kamot ay kanang sa mata sa ilong mo ni sudlanan sa kagaw ang mata mo ana ka kanang naon ni mo gunay kagaw sulod da sa mata og imong masuyop sa imong ilong mo ni nga delikado kay ayon magampo gyud tanga dinhi mo abot sa atong syudad kay nako sa Pilipinas magkaambot ay I do not know what would be the dimensions of asa ni abot asa abton ani ang daghan ng patay ani sa Africa. Di rin matambalan. Thousands have died already. Pila na? 5? Mga 9,000. 9,000 ang patay. More than sa ilang na-report, official report, yung ilang giingon mas daghang patay. Ang uman, tapos niabot na pud sa Amerika, sa Texas. Muranig sumbi basta mo murag yung sumbi kanang sinihan ng Walking Dead. Ana maglakaw ulay mo dool ang mga doktor di pud mo dool ug pa tong ilang mga equipment ilang mga attire yung hazmat suit itong ilang protection grabe ang protection reserado gyud sa ulo magkuan gud mag goggles ang mga doktor ani. So far, ang maayong balita, wala pa niniabot sa sa atong nasod. Wala. Sa Amerika, Spain, o I think one is being treated sa France. Apan, kung moabot man gyud ni sa labi na diri sa ato ang syudad, aduna naman tay gipreparar diha sa SPMC na isolation room. Ug aduna po'y mga equipment, ambulance, no, na I'm sure dito ni-commit na ko sa ng scanner, body scanner. 1 million. Tinaway may nito bagay ko ako imong palit sa siyudad. So 1 million plus nga scanner sa lawas. Kita ng graduate mo ng imong basta mahilaan na ang temperature nimo taas, mo reflect na sa kanang drug camera nga. Asa po na siya ibutang? Ha? Asa na ibutang ang body scanner?
dito siguro na sa ospital. Okay. Sa airport, padong po sa ospital. So, what's this? Ug ang idiretso na lang nato diri Mayor ang katong ambulansya nga gipangayo sa syudad diha sa PCSO para adunay gamiton in kasog magka Ebola cases ta dito Walay sa atong problema. syudad. Daghatag ambulances. Okay. No problem. O good din na mo hatag ang naata. pero Parado tayo. matud pa ni Attorney Joy Rama, ang OIC Branch Manager of Region 11 sa PCSO, ma-release na daw ning duha ka ambulansya. Although na ay counterpart ang diha para sa syudad. Kanang 400. Walay problema po. Okay. Nagduha ka buok o sa region o sa syudad. So Walay problema. Mabuhay ko kwartag mo. ang kaning ambulance na ni for Ebola cases, naagyo ni siya special na mga equipment or facilities. Naagyod. Unya, ang Dili sa niya doktor ana ordinaryong ambulansya. murag robot. Okay. Kuan gyud sila sirado gyud. Parang astronaut, no? Yung hazmat suit nila. Ug naa sila helmet and all. Sa tawag na 8SAT. So, kompleto including those paraphernalia, protective gear. Apil na siya. Mo ogwa ida ko palita dinilian. Pero na by this time na. Okay. So, walay problema ang counterpart na Wa amount basta na sa ihatag kwarta wala. Andam ko mo buhi og 400,000 dollars pesos og 1 million sa scanner. Og way kwarta og way mong palit ako'y palit. Okay. So, dirita Mayor, sa ato ang hisgutan ng trapiko, labi na diha sa Bangkerohan Bridge, ang rehabilitation sa Governor Generoso Bridge ana sa finishing stage. Ug according sa DPWH, magamit na sa publiko sa ikatulong semana sa Nobyembre. Ug sige kausab ang mga deadline. Nagkagabi na ang ato ang traffic din ha. Daghang ni react. Niingon ko nga pasagdi na lang na ayog apuraha kay base ka ng mga trabahante apurahon ug maayo dili tarungon ang trabaho muhagsa na mas delikado. Niingon ko magpasensya na lang tagamay, stretch inata ang imong patience to accommodate the delay. Una ko sa imo, kung saon na to, you cannot flog a dead horse, pag-ingnon pa. Kanang kabayo nga higda na dia so ano mo bunal-bunal og patay ng kabayo adi na mo tindog. The same manner nga nang delay ihatag na lang sa ila ang pagsabot kay dili but dali unang ilang pag usa ni tawag nila anong masa ng semento dia na dili man ang trabaho ko disgrasya na noon. Delikado ra ba nag-bridge. Let them finish na. Sige na lang, pasensya na lang tao. Umtay may mo. Basig biingon sila nga di na mahatag og deadline og wala di ang panahon, wala ang materials, di usa ato may mo. Muna nga flag a dead horse pag ingno, this is an idiom nga nang kabayo nga patayon usa na bunal-bunal di na mo tindog. So ang hinungdan sa delay mao ang mga materyales? I don't know, maybe sa tao. Pero dili ko gusto nga ilang apurahon at the expense of the quality that we expect from a bridge because that is a very important arterial connection. O nag-imo ng dalion, paspasan nila, basig duha ka adlaw, ibuhos ng simento, imong tamakan nga basa pa. Curing period. Nanagitaw na curing period. Pag human anang simento, di ganaan mo pasudlan, humok pa na eh. Cure is tawagan na niya curing period. Paghahion yung sabto pauhugon ang kuan ng simento diha. But every time Mayor nga aduna sila'y delay or sibog ang ilahang deadline, mananghid ba na sa atong syudad para Pahibaw sila. notify? Oo. Magpahibaw sila. Okay. I said I am not in a hurry at the expense. Di ko gusto nga ilan taposon dali-dali niya ang trabaho medyo dili gyud sakto. Mas delikado. So ihatag ta na ng delay gamay. Sabton ta na lang na. Maabtan ka nagpasko ang ingon ana nga sitwasyon din ha? O hangtod Nobyembre na lang gyud na? Mas mo grabe man gyud ang traffic sa Pasko karong Disyembre. Ang kontrakto namin atong ilubong diha.
sa poste. Imo na siya isementog apil. I hope nga kamo mga kontraktor bitaw mo binuang ha. And ayaw minyo duha og istorya ba. Don't play with us. Jamming. Tug animis tinuod. Kung abot pa ng 2016 panahon sa presidential election, okay na pa. Okay pa. Okay, maglangoy na ng mga tao, Davao River. Dirita Mayor, katong nilabay nga si Mana, usa ka pulis sa San Pedro Police Station, gikulata at bang sa MTS, ug ang nangulata sa iyaha upat, isa diha ang anak sa ni former Councilor Jackson Reyes ug ang iyang mga kauban ng mga Maranao. Ang kaning pulis mo si PO2 Richie Lozano. But it can happen to anybody. Okay. It could be a Maranao, it could be a Cebuano, it could be a Bulanon. Ang problema nga to, that's so much of the kanang kinsa. Mga batan-ong yun eh. Ang problema ang ako di ang pulis. Kay pagsabot na wala yun mabunot og baril, kay tan-on niya nga siguro nga way baril ang iyang mga kalaban, ug naa siya mo pusilan, basig siya madaot. Ang iyang fear adto nga makabunot siya, makapusil siya, makapatay, o maiguglain tao, mo to na sobra ang iyang prudence, nagpakulata siya, wag gid siya mabunot og baril, ug pagkulata na pag usab, pagpa nakadagan siya, lingkod siya nga to usa ka simento das gutter, gikulata gihapon. Paminaw ra mga military ug pulis. Pulis, batan mo dati, tanong ko na ako isulti ninyo. Ug kabot tabangan og duha kataw, unya ginakulata mo, ginasipa-sipa mo, ang imong ulo na ana simento, ug tadyak ka na mabuak, ang imong kinabuhi delikado. Ang matang, the standard, ang test nga, unsa gyud is, delikado gani imong kinabuhi, shoot. Kadto tabangan kag upat, ug ang imong ulo gitabag-tabag ka niya, simento mo sa likod, nabuak, patay ka. Kadto superior strength. Di na to makaya og kuan. Mo na mga klase di musulod na ang self-defense o performance of duty. Sila. Upat, tulo, tabangan ka, mamatay ka. Di na kinahanglan na sila pusil. Itak-yataka na imong ulo, imong spine. Mabali ng imong neck, kung likod. Inutil ka. Mahimo ka ng gulay. Shoot. Shoot, patya. Katong panahon nga nahitabo ni nga insidente, si PO2 Lozano off duty. Na dili na to. Dili na, that is not the off duty o duty ang police is 24 oras duty on duty. Dili ba siya magka-problema nga even if he is technically off duty, he was bringing a gun with him? Ang imo pagka-police attaches to the person. Kung na yung mga gubot-gubot ka na, pwede kang pukawon sa imong balay, yung mga tao na imong sumbong, and you have to confront what's a brewing, what is the trouble, and you can use your firearm. When you think ng imong kinabuhi, delikado. Tabangan kang upat, delikado yun na. Delikado yun na. And you have every right to exercise self-defense o performance of duty. Labi ng imong gibardong kay binasto, so that's a routine police behavior. Dili mag-matter kung walay armas ang iyahang Wala. Kanang upat ka buok, pasig armas patay ka diha. Ug markikitan ug ang pusil gikuha. Kung imong pusil gikuha, may gamit sa imo. Nga mingon ka nga di man na nila buhaton. Ano di ka man why can't you project that possibility nga ginakulata ka na kanino? Sikaran. Pag ingunan ang sitwasyon, di na ko gustong, I do not want that particular scene repeated. Dili ko mo sugot nga ganing pulis magpakulatag usab. Ayaw mo pakulatag usab. Kaya magpakulata mo, kulatahon ito mo pagkabot na ako. Mawad ag respeto ang mga tao, pulis ka, buga ka na diya, budabuhan ka na, unya wa kay gibuhat.
pagkahuman ni irog pag yun ka, ibalhin kag lugar, you were able to, well, I don't know how you did it, pero nakadagan ka, naglingkod ka, kan lang mo, diretso ka na tagdagan sa layo. Ibalikan ka, dabu-dabuhan na po. He was bold pag ingnon pa. So ang imuhang gustong isulti sa atong mga kapulisan, you have to stand your ground. Stand your ground. Di kang magka-retreat sa trabaho. Niya, ang imong kinabuhi, delikado. Mingon kang wa mo gud sila posilisir ang pakita, dili na kinahanglan. Kanang upat ka buok nga kulatahon ka, you are in danger of losing your life. Kung hindi na ko gustong mausab na, basta upat, tulo, duha, dihado ka na gani, tan-aw ni mo, mamatay ka. Dili, kaya ang judge, ana, 2 persons inflicting serious injuries upon your physical body gives you the right to self-defense. Shoot. Pangatong nakabunot ka, da lang itong upat. Sa pagkakaroon ang kaning mga assailants, gipaksakaan na og kasong frustrated murder. Yes. Wala pagtanaw na, kuan daw mga anak. Dili ko mino mga anak. It's not the personalities involved. Para sa ako, it is the what was the behavior of the police at that time. Dapat ato banat na siya. Okay. Dirita Mayor sa mga Karon kaning mga taong dili na mausab, kinakadungog na sila sa akong sulti. Tabangan ninyong pulis, upat mo, tulo, duha, dihado kayong pulis. Basiguay armas mo, pulis has every right to shoot you. pero sa ingon adto nga paghitabo ba, was he identified kanin CPO Tolozano? Nagpailain lang Nga mga pulis siya. yan. So Badlong ka, before you you must also announce your authority. Kaya kung saan pagkibaw nila nga pulis ka. Kasi you have every right to correct a wrong somewhere. O na error nga to buyagon mo, kaya masuka ka diya sa ingo na bayaga rin kas pulis nga hawa dia dito kas kasilya. So that's a reprimand and it is a legitimate statement. Okay. If he calls your attention, wala may problema na. Pero imong dumtan just because disulti siya na mingon siya pulis, imo pag yung kulataho na noon, that's a different story. Apan kung sila intoxicated, Samot. di na sila kaila sa mga otoridad. Samot. Nasamot they na would- noon. Under the influence of... samot ang ilang penalty. Di sila ma-reduce man na mitigating, ubos ang sentensya, ubos ang gamay. But direct assault is a very serious offense. In addition to really what happened to his physical body. Kanang pagsukol nimo, kriminal, lain na. Lain po na ang kaso nga imong nabugbog. Kanang musukol ka lang. Dimir, pag-ingon sa polis ko niya imong itukmod o imong sumbagon o magigilong mo ka, that is direct assault. Then, kana usa ka krimen, kung imong gibugbog pa sa that's another. Og dili Pagpataasan na rason og nga hubog siya. hubog. Okay. Pero kaning sitwasyon nga ni basig di ka hubog. With one reason noon nga matan-out nga normal ka kay hubogod ba jud wirla naman na. Okay, dirita sa hisgutan ng billboards, Mayor, gipatanggal nimo ang mga billboards mahitungod didto sa 2016 presidential or for Duterte for President movement. Kanang shoot me reaction ko na media di mapud kumpletohon. Shoot me kay nako pusilon ko ng mga tao nga libot-libot mangayo sa mga negosyante og kwarta o basi kinsa kanang naikwarta may suportar lagi sa movement. Dili ko ana, una kay dili ko interesadong mudagan usbon ako. Ikaduha, wala ko'y kwarta. Ikatulo, kay wala ko'y kwarta, kaupat, dili po ko interesado o presidente. Dili po ko gusto na mangayo-ngayo, kay wala may mahitabo, kay di magyud ko mudagan. Karon kaning mga nakita ninyo sa kaning gawas, kana ng mga tao nga ungo ng Duterte bot pasabot. Rabid guan ba followers.
Mo na ilang gusto nga may mga presidente gyud ko. Ging naman ako na sila nga di na nako kaya. Di na ko kaya wa ko'y kwarta tiguang nako. Di na nako kaya gyud ang trabaho. The physical side of everything is the butt of the matter. Di na ko kaya. Pila ka billboards ang natanggal? Bot sa daghan man na. But pao ani mo mahal ko na. I cannot blame sa akong mga amigo gid siguro mo na mga ungo ni Duterte ano bang Dako na po din ang invest. Those are the political fanatics. Problem is it gives the Wingog ganis Duterte hili-hili bago keri. Ano bang kung kuan siya nga iya man na. So that's another perception which I want to correct now. Ay mo lagi lagi ko pwede na ana. Dili na ko pwede pag mudagan lang gani dili na ko. Dili lang let alone being president. Pagdagan pa lang wala na ko'y energy. Wala na ko'y kusog nga ikabuelo na ko akong lawas mong kurisoro'y kampanya. O niyang lingkod ko dili na ko. Ako karon mayor ko kahibaw mo report ko mga alauna na alas 2. Mata ko ang alas 9, alas 10 ko mata. Kanang maghigda-higda lang ko sa kama, di dahil ko mutindog niya, magtawag na lang ko sa akong aid nga, kumusta man sa inahitawag gabi, ang abay bagong balita. So ngayon siya wala, mabalik og tog. Kuman anak mo, mata ko, manood to. That is a luxury nga, di na ko buhian. Manang ka presidente ka langoy kelas Catherine na problema tibok dasod patay. Kada Davao kay medyo buotan mga tao nga rin. Except for the drugs o kanang nagbantay ko ng human trafficking. That is foremost in my agenda na sa akong di ko musugot. Drugs, human trafficking, murder for hire. Kanibang sa apel na nga rin ang kuan. Kanibang halos tanan sa Davao ginatawagan sa asawa sa akong doktor. Kay kanang inyo manggong mga billboard kuan naamoy number kaning mga tawgon ka nga na ang rin nasuko nimo ipapatay ka tagaan mi og 50 o 100,000. Balihon tan lang istorya. Tagay mig 100,000 amo na lipat yo na papatay nimo. Daghan na ang text na asa Panabo, Tagum ug Moncayo. So mo ni Basta naas norte. Naas norte na sila. Naanay na dakpan. Kani pait kay kinabuhi ani. Naing nang tamong madakpan mo pait kay inyo kinabuhi. Og di po di tagapatyon. Pait kay mo kinabuhi. So sa norte ni nagsugod mayor naabot na po na diri sa ato. Ha? Ang kaning ingon aning Daghan. extortion. Daghan lagi no. Makita ani mong mga itong asawa sa akong doktor kay doktora po ngaw niya. Di na tinuod. Patya lang inyong SIM aron di ka mahadlok. Patya ang SIM. Gusto ka alis diglain. Kambyuan ang number. Kami ang number. Di Unya, labay na to sa kung baso. makadawat sila ni ini, kay kinsa sila musumbong. Di muna sumbong na mo daan ron. Kaya muna na akong tubag. Ayaw mo kadlo kay binuang na o sa nakarakit. Pwede po sila muadto sa CIDG o NBI para matrack, matrace kung kinsa tong nagpadala sa text. Basta nahibaw mi. Nakibaw na ko nga naa sa kanang ilang tawag. Mga tao na naas Panabo, Tagum ug Moncayo. So far naanay nadakpan dinhi Nga og napasakaag kaso. wala na, patay naman to siguro. Pangbaling-baling po, sagdi na to. So klaro lang nato mayor, ang ilahang text ang isulti sa Binuang lang imuha nga adunay nagpapatay or naay ang nag-hire sa standard ilahang patyon ang na taong nasuko nimo, Okay. kontrata may patyon taka pangalita ikaw, Geraldine. Nahatag sa ako magka 20,000 ipapatay ka. Okay. Tawag nga, ma'am, balihon to na lang ni. Tagay na namin og 50. Patyon na mo tong kasugo nga patyon ka. Balihon ang istorya ba? Okay. O sa'yo, ingong yun nga, mahatag ang taas-taas, okay na, sibat namin.
Ayaw mo na, kuha na, puro ilad, mangingilad na anak sa Kapalong, basta di ka ng koridor diha. Kapalong, Panabo. Ang usa, kung kanan tamog din itawag. Diya mismo sa Davao Penal Colony. Pagka... So far, Mayor, naapoy na ilad ni hatag og kwarta. Ambot lang, pero mga sumbong naman, ay doon na to. Basing na po din tayo mga hadlok. Unya mo to, gulibol ka ba? Sorry, gulibol. Dali ra ka mauto. Ayaw magtuan na, hindi na tinod. Wala na, ako mas tawag. So, morning bagong patya, modus karon. hindi ka patya ang imong cellphone or alis di og SIM. Mas Alis na imong SIM, wala na na. Og i-report sa pwede po. CIDG Haron among ug NBI. masubay. Oo. Para maundang sila. May bawa mamig-asa na sila standby ko. Kani mo tawhan na the most likely nga mo na. Tanong mis mga naong ba nga ilang movement sa mga pasatong priso nakalaya na ginabantayan na mo. So mahibaw mamig-asa sila muli, asa sila mag-standby. Pero order naapagibutang nga amo pagabuhaton nga mahibaw mi. Okay. So ayaw mo na binuang na. Okay. Mayor, naatay imbitasyon sa magsugod karong Lunes, Nobyembre 10 hangtod Disyembre 11 ang ika-9 nga solo art exhibit ni Anoy Katage. Ang title, Tales of Destruction, dito sa Bahaghari Space, second floor sa Museo Dabawenyo sa Pichon Street. So kung kamo na ay panahon, adtuan ninyo ang iyahang exhibit o kana siya magsugod November 10 up to December 11, 2014. Kamu ba mga art lovers, kamu gusto mga painting? Kanis ano'y, kuana ni national winner ani. Na siya painting, kadakan number 2, ambot og na number 1 na ba na siya. But gwapo di siya mo pintura. Kamu mga medyo adunahan, may kwarta mo, last time nagkuan siya, iyang baligya lag barato, pero tun lang po ako kwarta. Okay. Pero ako'y kwarta mo, palit ko. Nag-exhibit na daw siya sa Singapore, Mayor. This is your invitation sa opening. Daghang salamat kay Alex Monton of Physique, Beauty and Style, Lisel de la Cruz of Hair to Dye for Salon, Dr. Sara Ladaw of the Tooth Clinic, Metro Lifestyle Fitness Center, Bloom Facial Spa, Mugs, and Ideal Vision Center, ug salamat sad kay Otoy Mercado. Salamat sa ato ang lami ang pamahaw karong buntaga sa Chippen's Buffet Restaurant. Mga kapamilya, nahuman na sad ang atong episode hangtod sa susunod natong panag-uban-uban. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.